Mga nakakabahalang resulta ng batang sagana sa palo. Mami at daddy, aminin po natin. Madalas po nating sinasabi, kami nga noon pinalo pero naging maayos naman. Pero sa part 11 po ng ating 12-day series, hihimayin natin ang katotohanan na yan. Ang pagpalo po guys, maaaring magbigay ng instant obedience o mabilis ang pagsunod sa anak natin. Pero sa likod po niyan ay may mga sugat sa emosyon at sa utak ng anak mo na hindi natin nakikita. Pakinggan po natin ito na bukas ang isip natin. Dahil ang kamay po na dapat nag-aaruga ay hindi dapat maging simbolo ng takot sa anak. Panoorin mo gandulo itong video ito. New day, new parenting content na naman po tayo mga miss at daddies. Mahirap po talagang pag-usapan ang palo na kinalakihan nating lahat. Pero dito po si Jen and Jen Parentings, gusto nating maging mas mabuting bersyon ng magulang. Kaya alam mo ba kung anong nangyayari sa bata na sagana sa palo? Hindi po nila naiintindihan ng leksyon. Ang tumatatak lang po sa kanila ay ang sakit at ang galit natin. Kaya ito po guys ang tatlong nakakabahalang resulta ng pagpalo. Una, nagtuturo ito ng aggression. Ang batang laging pinapalo ay natututong ang physical force o sa Tagalog ay dahas ang paraan para maresolba ang problema. Huwag po tayo magtaka kung bakit nanununtok o nananakit ng kalaro ang anak mo. Yan po ay dahil nakikita nila yung paraan ng pagtuturo sa bahay natin. Pangalawa, it breaks the bond. Ang disiplina po ay dapat nakabase sa tiwala. Kapag pinalo mo ang anak mo, nawawala ang emotional safety niya. Imbis na lumapit sa iyo yan, kapag nagkamali siya sa susunod, matututo siyang magsinungaling at magtago dahil sa takot siyang masaktan mo. Pangatlo guys, brain stress response. Ayon po guys sa pagre-research natin, ang sobrang takot mula sa palo ay naglalagay sa utak ng bata sa fight or flight mode. Kapag lagi po kasing ganyan, hinaharangan ng part ng utak niya ng logic at learning. Ibig sabihin lang po, mas mahihirapan siyang matuto ng tama at mali. Kaya mamis at daddies, ang tunay na otoridad po ay hindi nakukuha sa pananakit, kundi sa paggabay. Ngayon pong natalakay na natin ang mga dapat iwasan, handa ka na ba sa grand finale nating bukas? Bukas po kasi sa day 162 natin, pagsasama-samahin naman natin ang lahat ng natutunan natin para maging isang confident at connected na magulang. Ito po ang mga tips na magpapabago sa parenting journey mo habang buhay, kaya huwag ka mamawala bukas. Ikaw mami at daddy, naniniwala ka pa rin ba na kailangan ng palo para madisiplina ang bata? O may mas mabuting paraan? Magkaroon po tayo guys ng isang respectful conversation sa comment section.